Ang tunay na naghahanap ng kahulugan at kasiyahan ay hahantong sa Diyos, kay Jesus. Kung hindi sa Kanya hahantong, ang natagpuan niya ay kasinungalingan at huwad na kasiyahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, "Alin po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Wika ng tagapagturo ng kautusan, "Tama po, Guro. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay." Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, "Hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos." At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay seeker. Mga kapatid, ikaw ba'y naghahanap? Magkaiba yung mapaghanap at iba yung naghahanap. Sana tayo bilang isang Kristiyano, bilang isang tao, sana tayo'y palaging naghahanap. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, "Maghanap at kayo makakasumpong. Kumatok at kayo pagbubuksan. Humingi at kayo bibigyan." Napakahalaga ng paghahanap. At sana yung ating paghahanap ay humantong sa Diyos, humantong kay Jesus. Naghahanap tayo ng kasiyahan, naghahanap tayo ng kahulugan, naghahanap tayo ng dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ang paghahanap na ito ay magdadala sa paghahanap sa Diyos. Tulad ng ilang mga kwento sa Biblia na itong tatlong pantas ay naghanap din. Hinanap nila at sinundan nila ang tala. Hinanap nila ang pinangakong Mesiyas, ang pinangakong tagapagligtas. Kaya yung kanilang paniniwala at yung kanilang talino ay kanilang ginamit sa paghahanap sa pinangakong hari, sa pinangakong Mesiyas. Kaya't sa gabay ng tala, itong tatlong pantas ay naghanap at sila'y nakarating kay Jesus. Ganon din po sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Narinig natin ang isang dalubhasa ng batas, isang matalino at na-curious. Talagang siguro ay siya'y punong-puno na ng maraming mga kaalaman, ng maraming mga kautusan sa konteksto ng mga Hudyo. Itong tagapagturo ng batas ay nagtanong kay Jesus, ano ba yung pinakamahalaga sa lahat ng batas, sa lahat ng utos? Kaya ang Panginoon, sinabi niya at ipinahayag niya ang dalawang dakilang utos. Ang ibigin ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong katawan, ng buong kaluluwa, ng buong pagkatao natin. At ang ibigin ang kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Lahat ng batas ay kinakailangang makarating sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya kung gusto nating hanapin kung ano yung pamantayan ng buhay, yung batas sa buhay,
Sinasabi sa atin ni Jesus ngayon na lahat ay dapat hahantong sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Palaging magkasama ito at hindi mapaghihiwalay. Kaya nga itong kwentong ito, itong tagapagturo ng batas na ito, ay sinserong naghanap, sinserong nagtanong. Dahil siguro'y punong-puno na siya sa dinami-dami ng mga batas ng mga Hudyo. Hindi niya na alam kung alin dito ang batas na pinakamahalaga, ang batas na magliligtas sa kanya, ang batas na magdadala sa kanya sa kaganapan ng buhay, sa kasiyahan ng buhay, sa kahulugan ng buhay. Siguro ho, tayo rin, minsan sa paghahanap natin, kung sino-sino na, kung kani-kanino na tayo dinala, no? Sa paghahanap ng kahulugan, sa paghahanap ng tunay na kasiyahan, minsan napapagod na tayo. At with sincerity in our hearts, lalapit tayo at magtatanong, siguro yung magdarasal o kaya magninilay. Maganda yung tanong dito sa ating gospel. Alin po ba, ano po ba talaga ang pinakamahalaga sa lahat? At sinabi ni Jesus, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya nga, nasatisfy itong nagtanong na ito. At kumbaga, para bang napuno, no, yung kanyang kaloobang kulang o yung kanyang kaloobang maraming tanong sa buhay. Pero hindi lang sagot ang kanyang natanggap, hindi lang magandang salita na patunay na yung kanyang pinapaniwalaan na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang totoo at pinakamahalaga sa lahat. Kundi natagpuan niya mismo itong salita, itong kasagutan na nagkatawang tao. Dahil si Jesus mismo ay ang nagkatawang taong pag-ibig. Ang kanyang katuruan, ang kanyang ginagawa, ang kanyang buhay ay pagmamahal. Kaya nga hindi lang salita ang narinig, no, ng lalaking ito na nagtanong, ng dalubhasang ito na nagtanong, kundi na-encounter niya, nakasalamuhan niya, nakaharap niya, naranasan niya yung mismong kaganapan at mismong katugunan, yung mismong pagkatao ng pag-ibig na ito. Si Jesus, ang pag-ibig na nagkatawang tao, ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga itong pagmamahal na ito, itong pag-ibig na ito si Jesus, ito yung buhay ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, tayong lahat, naghahanap tayo. Mahalaga yung paghahanap at sana huwag tayong magsawa, huwag tayong tumigil sa paghahanap ng kahulugan, sa paghahanap ng tunay na kasiyahan, sa paghahanap ng kaganapan ng buhay. At sa ating paghahanap na ito, siguradong dadalhin tayo sa Diyos. Dadalhin tayo kay Jesus. Because at the end of the journey, at the end of the day, ma-realize natin na ang hinahanap natin at magbibigay ng tunay na kahulugan, kasiyahan at kaganapan ay pag-ibig, pagmamahal. Ito yung kasagutan. Ito yung hinahanap ng ating puso. Ito yung hinahanap nating kaganapan ng buhay. Kaya nga mga kapatid, sa mga taong naghahanap ay makakatagpo. Napakahalaga na hanapin natin ito. At matatagpuan natin ito sa Diyos. Sa Diyos na nagmamahal sa atin at sa Diyos na inaanyayahan tayo na magmahal din. Mauunawaan natin ang kahulugan ng buhay ay nasa pagmamahal. Kaya sana ho, lagyan natin ng pagmamahal ang ating mga ginagawa. Isentro natin sa pagmamahal ang ating mga relasyon at ituon natin ang ating puso sa Diyos. Hayaan nating ang Diyos, ang kanyang pagmamahal, ang pumuspos at pumuno sa atin. At kung ano ang pumupuno sa atin, ito yung aapaw sa atin. Kaya kung punuin natin ng pag-ibig ang puso, tayo rin magiging mapagmahal sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan at turuan mo kaming magmahal sa pamamagitan ng iyong pagpupuno ng pag-ibig sa aming puso
ng iyong presensya sa aming kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Para po kayo maging updated sa ating daily reflection ng Word of the Day at sa iba't iba pang mga gawaing pang-ibanghelisasyon, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page, YouTube channel at Word of the Day. Ganon din po, pakishare po ninyo sa inyong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan ang ating Word of the Day videos para kayo ay maging kamanggagawa namin at kasama sa ating media evangelization at online mission na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kaya sana ho, kayo ay maging ka-mission partner ng Word of the Day. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta.